umanong pakikipag-areglo sa mga biktima ng bilyong-bilyong pisong housing loan scam na kinasasangkutan ng negosyanteng si Delphine Lee. Ayon sa ilang na biktima, may lumapit daw sa kanila na nagalok ng pera. Itinanggi naman niya ng kampo ni Delphine Lee. Nakatutok si June Venero Show. Kasama si Carmen Ala sa mahigit 100 nagsampa ng reklamo laban sa Globe Asiatic at sa may-ari nitong si Delphine Lee. 3 unit ang kinuha ni Carmen sa Severa, Mabalacat, Pampanga. Umabot na sa 600,000 pesos ang nahuhulog niya. Pero peke ang nakuha niyang titulo. Si Helen Dizon pumunta po sa bahay. Mga ilang beses yun, one day. Tapos nasundan pa ng mga ilang araw. Gusto niya makipag-settle. Sabi niya, ma'am, pwedeng aregluhin na lang natin. Ang unang alok daw para sa aregluhan, balik lahat ng ginastos ng mga biktima. Ang pangalawang alok, umabot na raw sa milyon ang usapan. Nung nagkaroon kami ng meeting, 1.2, yung mga ganon. Pero sabi ko kasi, hindi po ako papayag kasi nga, lalaban at lalaban pa rin ako. Kasi nga, biruin mo, 3 units yung nabili. Ano yun? Walang aregluhan din ang pangako ni Housing Czar at Vice President Jojo Marbinay nang makapagdialogo siya sa mga nabiktima ng umano'y housing scam ng developer na si Delphine Lee. Kahit pa raw may mga maimpluwensyang tao na gusto umanong umarbor kay Lee. Na maraming hong lumalakad para sa kanya. Maraming nang i-influensya para siya makaligtas o hindi na matuloy itong mga kaso. Sa bahagi po namin, wala pong aregluhan ito. Baging siya raw ay tinangkang lapitan ng mga galamay ni Lee. Sa akin mismo, napakarami nilang nagsupunta rito. Sabi ko, ayoko dyan. Hindi pwede tayo mag-usap dyan. Ni harap, ayoko makita yan si Mr. Delphine. Ayoko mapagbintangan, 1+1 ako. Ito ho, talagang niloko ang libo-libong mga kababayan natin. Sa Diyos at sa tao, may kasalanan po talaga ito. Pahayag naman ang kampo ni Lee. Home buyers were paying. Pag-ibig is refusing to accept payment from the Pag-ibig buyers, not from us. We would never do that. Higit 7 bilyong piso ang nakuhang pera ni Lee sa Pag-ibig Fund gamit ang mga ghost borrower. Pero hindi pa kasama dyan ang perang nakuha mula sa mga biktima na binentahan ng unit. Pero yung mga unit na kanilang binili ay binenta rin pala sa iba. Gaya ni Lilia Mara, 3 taon niyang hinulugan ang kanilang unit gamit ang perang padala ng anak na OFW. Hawak pa niya lahat ang mga resibo na umabot ng mahigit 1 milyong piso. Ngayon, sasama na raw siya sa mga magsasampa ng kaso laban kay Lee. Hirap ng buhay ngayon, hirap ng pera, hirap kumita ng pera. Tapos baka mamaya mawala lang sa lang sa wala. Malagay lang sa wala yung pinaghirapan mo. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.